Hi po, ano ang gagawin mo if ang kamag-anak mo keep on borrowing money without paying it? Hello! Kamusta po ulit? Nako, pinagpalang araw po ulit para sa ating lahat. At welcome po ulit sa Payong Kapatid. Ayan. Ate Tosca. Mga kuya, alam niyo po ang buhay talagang sadyang maraming katanungan, ano? Opo. Kaya nagpapasalamat po kami sa aming mga kapatid na they're trusting us with their questions. Yes po. So ito mga kuya, parang kumbaga sa ulam, chop suey ba? Ay, mga talagang halo-halong mga tanong. Yes po. Ano, kumain na ho ba kayo? Ayan. Opo, ito. Pero ito po, ito na po yung unang katanungan. Actually, patungkol po siya sa pagiging collector or collector agent. So, basahin ko na po. Hello po. Ask ko lang po if okay lang ba as Christian to work in a company as a collector agent. I follow the right way naman ng paniningil ng mga clients. Willing to listen po if may mga advice po kayo or any suggestions. Hopefully, manotice po ninyo. Salamat. Ayan. Sige. Pwede mo bang maningil? Ayan, pwede. Ayan, si Kuya Erwin galing sa bangko. Pwede naman, sabi nga, is doing it the right way. So I find nothing wrong with that. Maging collecting agent siya. Ang problema kasi sa mga collector, yung minsan kasi ang ginagamit nila is intimidation. Intimidating ang kanilang pagko-collect. Kaya medyo hindi tama yon. So nagkakaroon ng mga exchange of words that are not necessarily God-glorifying. Pag sinasabi niya is doing it the right way, why not? Ganun. Yun lang, it might not result in too much profit or too much collection. But ako, personally, I think, pag dinaan mo sa magandang paraan, mas madali ka makakollect sa mga tao. Sa lending company po, ano, pag kunwari nangongolekta. Normally kasi mga collecting agent, parang they collect for a certain company. Yes. Parang assign na. And minsan nga, mga legal pa nga na yun eh. Para papadala na lang mga demand letters, mga ganun. Minsan ganun naman. Kaya sa akin, talagang ganun ang trabaho nyo, manongolekta eh. Di ba? Kasi minsan ayaw na mag-aksaya ng kampanya na mangolekta sila pa. Correct. No, mag-outsource sila. So I don't find any problem sa mga ganung bagay. Basta wag lang ako singilin. Paano ba Sabi ko sa collector na wag. Pero mga kuya, kasi nung lumalaki ako, sabi lang mama ko na, alam mo anak, yung mga 5'6" na kuya, naiwasan mo yan. Siyempre, sa 5'6", nangongolekta rin, may nangongolekta. Okay lang po ba ang Kristiyano na magtrabaho sa isang 5'6", mag 5'6", di ba? Ano naman eh. Yung yung 5-6 sobrang laki naman talaga ng interest nun eh. So, hindi po okay yun? Oo. 20%. Kasalanan po ba yun? Oo, hindi annually yun, per month. Oo, per month yun. Times 12, 20%, 120%. Paano ko yung makakaahon nun? Makakabayad ba kayo nun? Yun ang mabigat. So, mga kuya, can a Christian borrow from a 5'6", okay lang po ba yun? Hindi ba nagkakasala sa Diyos? At kung ako naman nagpapa 5'6", masama ko ba yun? Naghahanap buhay lang naman at tumutulong ako sa kapwa ko. Dati kasi merong law anti-use. Usury law, anti-usury law. Hindi ko lang kung covered pa rin hanggang ngayon. Kung Iba kasi yung patakaran sa mga big companies like banks at saka yung mga small companies. Small companies like not minister to the poor, gano'n. Naturally, mas mataas ang interest, mas mahihirap. Kasi naman, mas marami siyang collector, mas marami silang nagmo-monitor ng mga utang. So, malaki ang fixed cost ng mga maliliit na kumpanya. Unlike banks, malaki sila. One account officer can handle everything. So, hindi masyadong malaki yung kanilang parang yung interest. Yes, yung Reasonable naman po. Within the law, ganun po. But you will find that pag sa mga maliliit na kumpanya indulging in lending, malaki ang interest talaga nila. Ay, ganun. Malaki ang At interest. saka kasi yung
Kaya marami nagre-resort sa 5-6. Kumbaga walang masyadong mga requirements. Ayun, walang mga Tapos, papeles. Oo, walang matitinding papeles, collateral, mga ganun. No? Kaya, pero ano pa rin, to me, bago ka mangutang, tanungin muna yung sarili mo, bakit? Tapos pangalawa, meron ka bang kapasidad na makapagbayad talaga? Kasi babaon mo lang yung sarili mo pag talagang wala. Minsan, kinakite mo lang eh. Bigyan, utang ka dito, para mabayaran mo, utang ka dito. Tapos, yung ganun ba? Walang katapusan yun eh. Kaya minsan, ang i-check mo talaga is how you manage your finances. Di ba? Yun. Kaya, hindi ko kasi sa pagpapayo, sa akin, dito sa ating payong kapatid, we are more concerned with yung tama mong gawin. Di ba? Kasi utang, hanggat maaari, hindi ka dapat mangutang eh. Hanggat maaari. Di ba? Kasi hindi makakatulong sa'yo. Oh. Kaya kung kaya mong hindi mangutang, huwag ka mangutang. Tapos pagka ganung tipong lalo na yung masyado mataas yung interest, bisan dapat ka impractical eh. Parang talagang kawawa ka din bandang huli. Ayun lang. Kaya maging ka lang yung kumbaga discerning sa paggamit ng pera. Kasi mangutang ka, saan mo gagamitin? Yung iba pinasusugal lang, pinangiinom, pinangahanda sa birthday. Pang fiesta. Wala lang. Mapa-impress ka pa ba? Yung ganon. Isa nga nakakalungkot pa ibang tao, hihingi ng tulong. Tapos mag-konsensya pa yung tumulong, hindi niya maipagkaloob agad. Yung pala ibang paparty lang. Paano po kung Tapos ang idadahilan, pang matrikula. Ayun, paano po kung pang matrikula talaga? Subukan mo muna kung merong offer ang eskwelahan mismo ng study now, pay later. May mga ganun eh. Pwede naman, basta hanapan mo muna lahat ng paraan. Kasi madali mag-resort sa ganyan yung mabilisan. Sige. Pero at the end of the day, lugi ka pa. Diba? Yung mga iba naman, pag sinabi pang matrikula, sabihin nila, sige, akin na yung estimate mo, kami na lang magbabayad ng matrikula mo. Okay din po. Tinatanggihan nila yun. Ay, bakit kaya? Gusto nila yung cash eh. Oo. Kasi nga, Money down. sa'yo, minsan hindi mo alam kung ano talaga yung paggagamitan. Minsan maganda kasi pakinggan pang matrikula eh, no? Kaysa sa pang party. Opo. Posible po ba na isang lending company ay maging unsuccessful o bumagsak dahil hindi din sila, kumbaga, hindi nila masyadong sinususi yung mga naglo-loan sa kanila. Kumbaga, hindi na talaga nagbayad, mga kuya, di ba? Correct. Meron talaga mga lending companies na bumabagsak. And the common reason na bumabagsak sila is because hindi sila nakakakolekta eh. Therefore, walang profits. Ayun. Bakit hindi sila nakakolekta? Kasi pinautang nila mga hindi na nila makita eh. Mga may term tayo dyan eh. Mga balasubas. Ay, grabe. Ganun ho. Hindi nagbabayad ng utang. Kaya nga ako God hates who does not pay. So, hindi mo talaga godly yung, kumbaga, hindi ka lugod-lugod sa Diyos na hindi tayo nagbabayad ng utang, mga kuya. Sabi ng Bible, the wicked borrows and they do not pay. Grabe, no? So, connected po yung next question ko. Okay lang po. So, ito po sa nag-ask ng question, NGL, hindi din po natin alam kung sino nagtanong, pero ito po ang tanong niya. Hi po, ano ang gagawin mo if ang kamag-anak mo keep on borrowing money without paying it? Akala niya mapera rin kami. Pinapakiramdaman niya na obligado namin tumulong kasi wala na siyang asawa. The fact na libre na nga siya sa tirahan, nagkukulang pa rin. May negosyo po siya. Paano sasabihin without offending? Christian po siya. Ayun, yun ang yung mabigat. Christian po siya. Pagsabihan mo yung kamag-anak mo. Kasi apparently, lumalabas, abusado siya eh. Pigilan mo yun. Oo. Hindi pwedeng tuloy-tuloy yun. Kung gusto niya ng pera, sabihin, siya ba yung nanay? Oo. Kamag-anak po ang... Kamag-anak naman eh. Kamag-anak. Sabihan siya. Sabihin mo, sige, papautangin kita pero magmula ngayon, magbabayad ka na ng rent. Tsaka alam mo ano yun eh, minsan, yung pagpapahiram mo, tapos hindi siya nagbabayad, hindi mo siya tinutulungan eh. Sinisira mo yung kanyang karakter. Correct. Kaya naalala ko sabi ni Abraham Lincoln sa isang kakalala niya eh. Opo. Na parang umuutang ka, tapos hindi mo naman ginagawa yung
yung dapat mong gawin, yung responsibilidad. So ang ginawa ni Abraham Lincoln, sige, sa bawat dolyar nakikitain mo, tatapatan ko yun. Maghanap ka ng trabaho. Natatapatan ko yun para na sa ganun makaipon ka at hindi ka mo na kailangan mangutang. Yun ang ginawa niya. Galing. Kung ikaw naman yung uutangan, ibigay mo lang yung kaya mo. Yun. Di ba? Yung kaya mong pawalan. Ibig sabihin, hindi ka na maniningil. Ngayon, kung palagi na inaabuso na yung pagiging kamag-anak, hindi naman masama na hindi ka magpautang. Hindi mo naman obligasyon na tumulong. Maliban lang, nag-aagaw buhay na ikaw lang ang talagang makakatulong at that point in time. Yun, ibang klase na yun. Pero kung mga utang na naging regular na nakautang, tapos hindi magbabayad, hindi na siya mabuti. Sabi ko rin, naalala ko sabi ni Oswald Chambers, sabi niya, if you become indispensable to anyone, you're no longer doing the will of God. Wow. Kasi si God lang dapat ang indispensable sa buhay ng sino man tao. Yan. Yun din sabi ng boss ko. Do not be indispensable, sabi siya sa aming mga under niya. Ito naman. May tanong po, Ma. Kasi, di ba minsan may nakakwentuhan tayo na pag nagkwento siya, parang isipin mo, grabe ang buti ng Diyos sa taong ito. Parang si Lord nagpo-provide sa kanya talaga. Pero may nakakausap ka naman na puro, wala nga akong ganito eh. Wala akong ganito. So ngayon parang mapapaisip ka na, parang hindi mo ngayon malaman kung ano ba nangyayari sa tao na to. Parang hindi mo makitang may Diyos sa buhay niya. Parang gano'n mga kuya eh. So, mga kuya, I mean, please help me. Parang, I don't wanna judge people. But, how can I parang advise po na yung mga tao na parang, wala talaga eh. Parang, kulang eh. Talagang, yun. Parang, kahit anong gawin nila, wala daw talaga. Tapos, hingi lang talaga ng hingi. Parang... Talaga? Dalawa na tayo. Hindi mo kuya, may gano'n eh. Parang pagkausap mo, every time nakausap mo sila, ang sasabihin lang nila, wala akong pambiling ganito eh. So, wala akong gano'n eh. Okay. Pag si Kuya Bong kausap ko, nag-provide si God ng ganito, ganun. Di ba po? Parang, ganyan, mamanilibre siya mamaya, ganun. Sabihin mo sa mga nag-iisip, mapit ka kay Boom. Hindi ako, sabi, balik ko pa rin sa salita ng Diyos. Sabi ng Bible, seek first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added unto you. Ano bang topic niya doon? About worrying. Worrying about your food, your clothing, your drink. Lahat yun involved sa pangkabuhayan mo. Ang tanong doon sa mga, wala ako nito. Tanong, ano yung mga wala mo? Necessities ba siya? Kuya po, ipin, ganun. Ha? Ipin. Walang pang-ipin, panggawa ng pang-ipin. Ang ganun. ipin, mabubuhay ka naman walang ipin Ganun ho. Ibig sabihin, di ba, parang, di mag-ipon ka na para sa pangipin mo. Paano kung wala ko siyang trabaho? Ay, yun ang problema. Di, maghanap ka ng trabaho. Kumbaga yung solusyon, hindi yung panghingi. Ang solusyon is, hanapin mo yung, kung ito yung problema, di maghanap ka ng trabaho. Ngayon sunod, mapili ka ba sa trabaho? Ano yung kaya mong gawin? Nakikita ka, hindi ka laging umaasa sa ibang tao. Okay po. Lalo na ngayon, alam mo ang tao natin, tinuruan natin sila maging irresponsible sa buhay. Naging ayuda country tayo Parang lahat, kaya sinisira nila yung karakter ng mga kababayan natin. Ayuda dito, ayuda doon. Akala lang mabuti yon. Hindi. Nakakasama yon. At sa totoo lang, minsan ginagamit lang nila yung ayuda para sa kanilang sariling kapakanan. Hindi ko alam, paaring pangbili ng boto in a sense. O kaya naman ay doon sa halagang binigay nila, na supposedly gantong halaga, let's say 2,000, yung binili naman nila pang 1,000 lang. O saan napunta yung 1,000? Yung mga ganun. Hindi ko inuhusgahan I'm just telling you na minsan we are creating ways para lang to take advantage of other people and not building them up but destroying their characters. Tanong po, Kuya. Kasalanan po ba na umasa ako sa tao o mga tao para sa pangangailangan ko? Parang feeling ko, pag nawala yung tao na yun, hindi na kami gagalaw. Oh yes. Kasalanan mo ba yun? Naging Diyos mo na siya. Oo. Di ba? Kasi dapat ang inaasahan mo lang si God Nobody can supply us all of our needs except God. The moment na ang ating tao na inaasahan, ginagawa na natin siyang Diyos-Diyosan natin. Yung mga ganyan, yung mauutang, temporary lang yan Ang tulang sistema ng Diyos, magtrabaho tayo May prinsipyo lang Diyos yun
He who does not work does not eat. Hindi lang eh. Yes. Eh, paano po kung may sakit na siya? Tapos wala siyang pera. Ayun. Paano ako magtatrabaho? Yun, Ganun. oo. Yun, pwede mo tulungan. O pwede kang maghanap ng mga kaibigan na tutulong sa kanya. O, either in, cash or in kind. Ganon. Pwede Saka kang, depende sa sakit. depende sa sakit. Hindi naman lahat ng sakit will make you, kumbaga, unproductive eh. Ay, totoo po yan, mga kuya, no? Oo, kasi meron ako nakilala. Dating writer sa France. Nabasa ko eh. Wala nang nagagalaw ko. Top na lang. Yan na lang kaya niyang Sa gawin. buong katawan. Yun lang. Oo, hindi na siya makagalaw. Hindi siya makasalita. And he was able to write a book by learning na parang code dun sa kausap niya para isusulat niya, itatranslate niya. Nakabuo ng book. So, hindi excuse. Minsan tayo na naglimita ng sarili natin. Isipin mo si Nick Vujicic. Ayun nga. Diba? Wala pa. Praise Wala God. na buhay yun. Kung sakali ako titignan ko, sabi ko, ano ito? But he was able to use whatever he has. And God provides for him. Ngayon, nag-asawa pa. May anak pa. Oo, ganda po ng And asawa. Na-experience yung mga bagay-bagay na hindi ko man lang kayang gawin. Nakakapag-surfing siya. Wow. Diba? Ako hindi ko man surf lang ang kaya ko yung ganun. Pero, diba? Parang, Ha? Oh? di ba, mag-surf sa internet. Yung Ayun, kaya ko. Pero yung oo. mag-surf pa sa hindi biro yun Kasabi ko nga minsan, we created our own limitations. Kasi nga, we're not trusting God. Imagine, God will give us wisdom. God will provide for us. And yung wisdom na yon will teach you what to do. Kaya nga, si Lord ang unahin natin. So parang sa pag-uusap po natin, yung provision po, no? Parang, kanino ba talaga nanggagaling yung provision natin? Sa mga mayayaman ba? Sa mga rich friends natin? Sa ating mga kaibigan na may mga connection? Ayan, dyan ba tayo talaga makakuha ng provision sa buhay? Mga kuya. Siyempre. Kay Lord. Kay Lord lahat yan. Tama. Tama si Kuya Bong. Pero bakit ganun mga kuya? We always parang default na nakatingin tayo sa tao na, naku, pag nawala tong tao na to, wala na tayo talaga. Ganun. Bakit ganun po? Kasalanan nga yun eh. Yun ang sabi siya. We don't trust God. So that's the issue. We don't trust God. Yes. It's a sin. So ito na po, hingan ko na po ng words of encouragement. Sa mga tao po na they find themselves sa parang, I don't know where to start, nawala na yung tao na inaasahan ko, wala na akong pera, wala akong pambili lang kung ano-ano. How do we encourage them po mga kuya na how to survive? Survive this world, ganyan. Sometimes God brings us to that kind of low state para malaman natin na siya lang ang is enough. He is enough. Ito maganda yung natanda ko sa church natin. We will never know that God is enough until we are in that kind of state na siya lang talaga makakasagot ng pangangailangan natin. Kailangan Kasi hindi natin alam na siya lang ang kailangan natin eh. So, kung ano-ano nararanasan natin. Ayan. So, yun. Alam niyo po, sa buhay natin, minsan, bakit yung problema ko hindi nagbabago? Bakit yung sitwasyon ko hindi nagbabago? Kasi palagay ko, hindi rin nagbabago ang paraan mo. Kasi sabi nila, if you are doing the same things and expecting a different result, sabi niya ni Albert Einstein, insanity yon. Kaya ito yung challenge. Now, bakit ako nagkaganto? You figure out saan ka umabot. If God provides, then bakit ako walang provision? It's either I'm not connected to God and I'm not doing exactly what God wants me to do. Ngayon, kung sakali naman, ba't ako umabot sa ganito? Naalala ko ang prodigal son. God allowed it para bumalik siya sa kanyang senses nung talagang wala na siya to the point of being just parang happy to even eat the yung swine's food. And doon niya na-realize, my father is good. I mean, my father's hard men, hindi nagkukulang. Babalik ako sa tatay ko, hingi ako ng tawad sa kanya. I have sinned against heaven and against my father. Kaya sabi niya, babalik ako sa kanya. So, yung mga ganong pagkakataon, God allows them in order for us to get back to our senses. Kaya nga ulitin ko, minsan, yung ating inaani, pare-parehas kasi hindi tayo papalit ng tanim. At hindi natin, sabi nga ni Lord, God is not mocked.
we shall reap what we have sown. Kaya balik ko tayo. Ngayon, katulad ng katanungan ng ating kapatid, masama bang maningil? Alam mo naman sa mundo natin, madaling mangutang, parang napakababait pag nangungutang, pero pag sinisingil na, si palang galit. Di ba? Kaya ito ang challenge. Hindi masama hong maningil kung yun ang trabaho mo hanggat hindi mo gagawin ito sa masamang paraan. Pero, turuan din natin ang mga tao na mamuhay, maging responsable sa kanilang pamumuhay at hindi umaasa sa utang at umaasa sa tulong ng ibang tao. Yan, kaya mga kuya, hindi ko kayo hihinga ng ayuda. Magpe-pray muna, okay? Yes. Ayan, kaya mga kapatid, hingin na po natin ang tagline. Sa dami po ng hamon sa buhay at makahirap na pinagdadaanan, ito lang masasabi namin. Ano man ang kalalagayan natin, kahit umuulan, Kahit umaraw, Oh, bumagyo! kung kailangan nyo ng payong, nandito po ang Payong Kapatid. Alam niyo po, masaya po kami na nakakasama namin kayo every Tuesdays and every Saturdays. And syempre mga kapatid, ang tanong ko po naka-follow na po ba kayo sa ating mga social media pages? Meron po tayo sa Facebook, Payong Kapatid Official Page. At syempre, meron din po tayo sa YouTube at Payong Kapatid PH. At mga kapatid, sa mga mahilig mag-Spotify, meron po tayong Payong Kapatid Podcast. Naka-follow na po ba kayo? Please follow. And mga kapatid, bagong-bago, meron po tayong bagong social media page, which is NGL. Ano po yung NGL? Ito po ay pwede po kayong magtanong at anonymous. Hindi po namin malalaman kung sino po ang nagtatanong, pero mga kapatid, ito po ay bagong-bago para ma-welcome po natin, marinig po natin ang inyong mga questions kung medyo mahihain tayo. No problem! Sa mga kapatid, nais po namin kayo makasama at syempre ating mga kuya, masayang sinasagot ang inyong mga questions at syempre magbigay ng payo sa inyong mga kapatid. God bless po and see you soon!